Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid and welcome to our online prayer ministry year-end special. What a blessing it is that we are gathered wherever we may be to look back with gratitude and to celebrate the faithfulness of God throughout this year. As we come to the close of this season, we are reminded that God has carried us, sustained us, and filled us with hope. Through every trial and every victory, He has remained faithful. Tonight, we choose not to reflect but to rejoice. The Word of God tells us in Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength. Mga kapatid, that joy is not based on our circumstances but on who God is, our Savior, our Provider, and our ever-present help. So as we begin our praise and worship, I invite you, wherever you are right now, to lift up your heart, your voices, and your thanksgiving to the Lord. Let us sing not out of routine, but out of overflowing joy for all that God has done and all that He will still do. Kaya po samahan ninyo kung tumayo man kayo, pumalakpak, o umawit mula sa inyong mga puso. Let this song be our declaration that there is joy in the house of the Lord, joy in our salvation, and joy in serving Him. As the psalmist declared in Psalm chapter 100, verses 1 to 2, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Church, with glad heart and thankful spirit, let us worship the Lord together. May gala, may saya, at tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit at sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagkala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May gala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit at sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagkala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May gala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit at sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagkala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan
kalikasan, sa bawat pusong nagpapagagayat ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagagayat ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagagayat ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Sabay-sabay po tayong sumigaw sa galang. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw na galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Na papuri sa Kanya ibigay. Purihin Siya, awitan Siya, luwalhatiin Siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin Siya, awitan Siya, luwalhatiin Siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin Siya, awitan Siya, luwalhatiin Siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang.
Sa bawat dakilang gawain ng Diyos, laging may maliit na simula. Ang online prayer ministry ay nagsimula sa kababaang loob. Isang munting grupo, tapat na dumadalo, nagkakatipon sa Facebook Messenger. Walang ingrandeng produksyon, walang malaking bilang. Ngunit, puspos ng taimtim na pananalangin at ng matinding hangaring maabot ang iba para kay Kristo. Sa patnubay ng Panginoon, ang munting hakbang na ito ay lumawak, ginamit ang Zoom, at unti-unting dumami ang mga pusong nagkakaisa sa panalangin. Hanggang sa dumating ang isang mahalagang araw, Setyembre 19, taong 2024, ang kauna-unahang Facebook Live ng Online Prayer Ministry. Isang bagong yugto, isang mas malawak na abot, isang patutuo ng tapang at pagsunod sa tawag ng Diyos. Mula noon, patuloy ang paglago at paglawak ng ministeryo, hindi dahil sa lakas ng tao, kundi dahil sa katapatan ng Diyos. Noong Mayo 11, taong 2025, ang OPM worship team ay inanyayahang manguna sa pagsamba sa pangunahing simbahan sa San Fernando, La Union, kasama ang mga bagong voluntaryo na handang maglingkod at ialay ang kanilang mga kaloob sa Panginoon. At noong Setyembre 18, taong 2025, ipinagdiwang natin ang unang online anniversary ng OPM. Isang gabi ng pasasalamat, patutuo at pagdakila sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Hindi rito nagtapos ang gawain. Lalong pinalawak ng Panginoon ang ministeryo sa pamamagitan ng kauna-unahang OPM Discipleship Training na pinamagatang Cultivating a Servant's Heart Series. 60 kalahok mula sa ating mga daughter churches at mga mananampalataya ang hinubog, tinuruan at inihanda para sa mas malalim na paglilingkod. At bilang bunga ng pagsunod at pananampalataya, nabuksan din ang pintuan para sa kauna-unahang aklat na ilathala ng OPM. Isang pamana ng aral, pananampalataya at paglilingkod. Ang lahat ng ito ay hindi gawa ng tao. Ito ay patunay ng pag-ibig, katapatan at dakilang biyaya ng Diyos. Kung ang Panginoon ang hindi magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagpapagod ng nagtayo. Awit Kapitulo 127, versikulo 1. Hanggang ngayon, patuloy tayong naglalakbay, nagdarasal, naglilingkod, at umaasa sapagkat ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa ay siya ring magtatapos nito. Ang panalangin ay hindi lamang mga salitang pinibigkas. Ito ay sigaw ng puso, pag-asa sa gitna ng kaguluhan at pagtitiwala sa Diyos na kailanman ay hindi nang iiwan. Sa oras na ito, tayo ay sama-samang lumapit sa trono ng biyaya, bitbit ang tatlong mahalagang panalangin para sa bansa, pamilya at simbahan. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti.
Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. 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 Pinupuri ka namin. Kanang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Samahan ninyo ako mga kapatid sa panalangin para sa simbahan. Sa libro ni Mateo, chapter 5, verse 14. Ganito po ang kanyang sinasaad. At sinabi niya sa kanila, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nasa ibabaw ng bundok ay hindi maitatago. Ang ating Panginoon ay nagsasalita sa sermon sa bundok at ang tinutukoy niya at ang kausap kanyang mga alagad. Sinabi niya dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang mga Kristiyano ay tinawag upang maging refleksyon ni Kristo, ang tunay na ilaw, sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Ano po ba ang layunin ng isang ilaw? Ang ilaw ay nagbibigay liwanag, nagpapakita ng katotohanan at nagbibigay ng gabay. Tayo na mga tagasunod ni Jesus ay dapat magdala ng pag-asa at patnubay sa iba. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago.
Ipinapahiwatig nito na hindi dapat natin itago ang ating pananampalataya. Ito ay dapat itong makita ng iba. Mga kapatid, tayo po ay manalangin para sa Iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang iyong simbahan, ang katawang binuo mo, ang bayan na tinawag mo, at ang ilaw na inilagay mo sa mundong ito. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa pangitain na ibinigay mo, ang Vision 2030. 30 maiglesia ang maumpisahan at mabuksan na gawain sa Luzon, Visayas at Mindanao. Gawin mo kaming isang tanglaw ng liwanag sa mga nawawala, naliligaw at nanghihina. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa amin upang dalhin ang magandang balita sa sanlibutan na magpapalaya at magpapagaling ng mga sugatang puso. Panginoon, salamat sa buhay ng mga pastol at mga manggagawa na nangunguna sa gawain ng paghayo at pag-ebanghelyo. Maranasan nawa ng bawat isa ang biyaya ng kalakasan, katapangan at karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu. Palakasin mo ang bawat miyembro ng Iglesia, Panginoon. Iangat mo kami mula sa pagiging tagapakinig patungo sa pagiging lingkod. Pagkalooban mo ang mga nagnanais na maglingkod ng karunungan at lakas ng loob na humakbang at tumugon sa iyong panawagan. Naway, liwanagan mo ang aming mga puso, O Diyos, upang malaman namin ang pag-asa na para doon ay tinawag mo kami at gaano kasagana ang pagpapalang nilaan mo para sa mga banal. Aming inaalala sa panalangin ang aming head pastor at ang kanyang pamilya. Nagpapasalamat kami sa kanilang mga buhay na inalaan nila para sa iyong iglesia. Pagkalooban mo sila ng kalakasan, ng pangangatawan at kapuspusan ng banal na Espiritu na patuloy na magpapatatag ng kanilang pananampalataya sa paglilingkod. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kaming magtiwala sa mga pangako mo. Sa mga nakakaranas ng karamdaman, ikaw ang dakilang manggagamot. Sa mga nakakaranas ng kakulangan, ikaw ang dakilang tagapagbigay. Sa mga nalulungkot at nasusugatan, ikaw ang aming kapayapaan. Panginoon, gawin mo ang iyong iglesia na buhay, matatag at nagliliwanag hanggang sa ikaw ay luwalhatiin at iyong pangalan ang maitaas magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive them
heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal this broken land. Lord, we bow our knees and humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal this broken land. Father, heal our land. Hear our cry and heal this broken land. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Mula sa kasulatan, Awit, chapter 46, verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan at handang saklolo sa panahon ng kabalisagan. Ang Diyos ay isang matibay na kanlungan. Sa gitna ng mundong puno ng kawalang katiyakan, mga sakuna, problema sa pamilya, o bigat ng kalooban, saan tayo unang tumatakbo? Ang Awit chapter 46 verse 1 ay hindi lamang isang magandang tula o isang awit, ito ay isang matibay na pangako. Ang salitang kanlungan o refuge ay nagpapaalala sa atin ng isang ligtas na dako. Noong unang panahon, ito ay isang ligtas na lugar kung saan hindi ka maaabot ng kaaway. Sa ating buhay ngayon, ang Diyos ang ating ligtas na kanlungan. Hindi niya ipinangako na mawawala ang bagyo, ngunit ipinangako niya na sa gitna ng unos, tayo ay ligtas sa kanyang piling. Siya ay hindi lamang takbuhan, kundi ating kalakasan. Mapapansin natin na ang Diyos ay hindi lamang kanlungan, siya rin ang ating kalakasan. Ang ibig sabihin nito, hindi lamang tayo nagtatago para umiwas sa kulong. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan at tapang upang harapin ang ating mga pagsubok.
Minsan, ang pakiramdam natin ay wala na tayong lakas. Ngunit pag ang ating kalakasan ay nagmumula sa Panginoon, nakakayanan nating tumayo at tumayong muli kahit pagod na tayo. Ang kanyang lakas ay nagiging sapat sa ating kahinaan. Ang Diyos ay handang saklolo. Ang pinakamagandang bahagi ng talatang ito ay ang salitang handang saklolo. A very present help. Hindi mo kailangang mag-antay ng matagal na panahon para marinig niya ang iyong tunog. Hindi siya natutulog, hindi siya abala sa anupaman, at siya'y hindi malayo. Siya ay narito na sa tabi mo, handang kumilos sandaling ikaw ay tumawag. Ano ang hamon sa atin? Huwag nating hayaang sakmalin tayo ng takot. Kung ang lumikha ng langit at lupa ang ating kanlungan, ano ang dapat nating ikapangamba? Kahit sa oras na ito, bitawan natin ang ating mga alalahanin at magpahinga sa katotohanan, ang Diyos ay nasa panig natin. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa panalangin habang itinataas natin ang ating bansa sa banal na trono ng ating Panginoong Diyos. Salamat po dahil kayo ang aming kanlungan at kalakasan. Sa mga sandaling kami ay nanghihina at natatakot, ipaalala niyo po sa amin na kayo ay laging malapit. Tulungan niyo po kaming huwag tumingin sa laki ng aming problema, kundi sa laki ng iyong kapangyarihan. Ikaw po ang maging sandigan sa lahat ng aming gagawin. Kunin niyo po ang aming mga kaba at palitan niyo ito ng inyong kapayapaan na hindi kayang unawain ng mundo. Ang taong 2025 ay nag-iwan ng malalim na bakas sa aming bansa. Sunod-sunod ang mga pagsubok, malalakas na bagyo na sumira ng mga tahanan. Mga lindol na yumanig sa aming komunidad at mga pagputok ng bulkan na nagtulog ng takot at pangamba. Marami ang nawalan ng trabaho. Marami ang nawalan ng kabuhayan. Marami ang naulila at na marami rin ang nawalan ng pag-asa. Kasabay nito, Panginoon, hinarap din namin ang mga krisis ng aming bayan. Ang pagtaas ng presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, lumalalang kahirapan, gutom at pagkakait, at mga sugat na dulot ng katiwalian. Sa dami ng problemang dumaan, tila pagod na ang aming bansa. Ngunit kahit kami ay nanghihina, Ikaw, O Diyos, ang nanatiling matatag namin na sandigan. Kahit kami ay nawawalan na ng pag-asa, Ikaw ay hindi kailanman nagbago at nagkulang. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng lahat ng ito, pinananatili mo kaming nakatayo. Hindi mo kami iniwan sa gitna ng unos. Hindi mo kami pinabayaan sa oras ng aming pangangailangan. Patuloy mong iningatan ang aming bayan sa aming pagkakalugmok. Kami ay iyong ibinangon. Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, binigyan mo kami ng ilaw bilang tanglaw at patunay ng iyong walang hanggang biyaya. Kaya ngayon, Panginoon, idinadalangin namin. Kaawaan mo ang aming bansang Pilipinas. Hipuin mo ang mga sugatang puso. Ibangon mo ang mga nawalan ng pag-asa.
Bigyan mo ng karunungan ang aming mga pinuno, integridad sa kanilang mga desisyon at takot sa iyo sa kanilang pamumuno. Linisin mo ang aming bayan mula sa katiwalian at itatag mo ang katarungan at katotohanan sa lahat ng antas ng aming pamahalaan. Maging ikaw ang ligtas na kanlungan ng bawat Pilipino, ang lakas ng mga nanghihina at mahihirap at ang pag-asa ng aming kinabukasan. Panginoon, sa iyo kami kumakapit, umaasa at nananalangin. Ikaw ang aming matibay na kanlungan, kaya't sa iyong mga kamay, aming itinataas at inihahabilin ang aming mahal na bansang Pilipinas. Ito po ang aming taus-pusong panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. At lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Mula simula doon sa tapis na dama sa pagkawala ng iyong mahal, sa isip mo'y wala ng pag-asa. Sa madilim mong karansan, dulot ang karahasan. Tanong mo sa iyong sarili, bakit na sa akin to nagawa? Kaibigan, lumapit ka kay Jesus. Sila mga may kasagutan sa mga katanungan ng iyong inaasahan at sa iyo'y inilaan. Buhay na walang hanggan. Bawal na kabalang pag-asa, wala nang silbing mabuhay dahil lang sa mga pangyayari na di mo inaasahan. Kaibigan, lumapit ka kay Jesus. Salamat lang may kasagutan sa mga katanungan ng iyong inaasahan at sa iyo'y inilaan. Buhay na walang hanggan.
sa mga katanungan ng iyong inaasahan at sa'yo'y inilaan. Buhay na walang hanggan. Kaibigan, kaibigan. Isang paalaala para sa pamilya sa bagong taon batay sa Colossus chapter 3 verses 12 to 14. Kaya nga, bilang mga hinirang ng Diyos, banal at minamahal, mangagbihis kayo ng habag, ng kagandahang loob, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng kagalitang puot. Mangagtiis kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo, at higit sa lahat, ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Sa ating pagpasok sa bagong taon, laging itanim sa isip ang inyong pagkakakilanlan. Hindi lang kayo basta magkakasama sa isang bubong. Kayo ay mga hinirang ng Diyos, banal at minamahal. Kapag alam natin tayo ay lubos na minamahal ng Diyos, hindi na natin kailangang makipag-unahan o makipag-away para sa atensyon. Nagagawa nating magsilbi sa isa't isa dahil puno ang ating puso ng kanyang pagmamahal. Ang bagong taon ay may dalang mga bagong hamon. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating isuot araw-araw bilang isang pamilya. Italaga natin ang ating sarili na magsuot ng habag at kagandahang loob upang makita ang pangangailangan ng iba bago ang sarili. Kababaang loob at kaamuan upang magsalita ng may malumanay na tinig kahit tayo ay pagod o balisa. Pagtsatsaga upang bigyan ang bawat isa ng pagkakataong magbago at matuto mula sa pagkakamali. Ang Biblia ay makatotohanan. Alam nitong dumarating ang mga pagkakataong nagkakainisan ang magkakapamilya. Kaya naman, sinasabi rito na mangagtiis kayo sa isa't isa. Sa taong ito, iwasan natin magbilang ng mga pagkakamali ng bawat isa. Matuto tayong magpatawad ng mabilis gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. At sa huli, sinasabi ni Pablo na isuot ang pag-ibig sa ibabaw ng lahat. Ito ang nagsisilbing bigkis o tali na nagbubuklod sa lahat ng magagandang katangian. Ang pag-ibig ang nagpapanatili ng ating pagkakaisa. Anuman ang pagsubok na dumating sa labas, sa paaralan, sa trabaho o sa pera. Kung tayo ay nagbubuklod ng pag-ibig, ang ating tahanan ay mananatiling lugar ng kapayapaan. Samahan ninyo akong manalangin para sa pamilya. Dakilang Diyos at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo upang itaas ang lahat ng mga pamilya. Kayo ang nagtatag ng tahanan at dalangin namin na ang inyong presensya ay manahan sa bawat pintuan at sa bawat pusong naninirahan dito. Panginoon, itinataas namin ang bawat magulang at anak. Bilang mga hinirang mo, naway turuan ninyo silang magbihis ng tunay na malasakit sa isa't isa. Puspusin ninyo ang bawat tahanan ng kabaitan, kababaang loob, at kahinahunan. Sa gitna ng mabilis at magulong mundo, naway matagpuan ng bawat pamilya ang biyaya ng pagtsatsaga upang maunawaan ang kahinaan ng bawat isa. Dalangin namin ang katiwasayan para sa mga pamilyang tumaranas ng alitan o hidwaan. Paalalahanan ninyo sila, Ama,
kababaang loob. Kung mayroong mantsa ng galit o sama ng loob, ituro ninyo sa kanila ang tunay na espiritu ng pagpapatawad. Pagpapatawad na hindi naghihintay ng kapalit, gaya ng pagpapatawad na ipinaranas ninyo sa amin kay Kristo Jesus. Higit sa lahat, idinadalangin namin na ang bawat pamilya ay mabigkis ng inyong ganap na pag-ibig. Naway ang pag-ibig na ito ang magsilbing kalasag na hindi kayang sirain ng anumang unos o pagsubok. Gawin ninyong matatag ang ugnayan ng mag-asawa, mapagmahalang mga magulang at masunurin ang mga anak tungo sa isang ganap na pagkakaisa. Panginoon, dalangin din namin na ang bawat pamilya ay maging larawan ng inyong kabanalan. Lukuban mo sila ng inyong banal na espiritu, lalo na sa mga panahong sinusubok ang kanilang katatagan at pananampalataya. Dalangin din namin, Ama, ang kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya. Iligtas ninyo sila sa anumang uri ng karamdaman, pisikal man o emosyonal. Ipagkaloob ninyo ang kalakasan ng katawan upang magampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Para sa mga pamilyang may sakit, dalangin namin ang inyong mapaghilom na kamay at ang inyong kapayapaan na lagpas sa lahat ng pag-unawa ang maghari sa kanilang mga isipan. Kung mayroon mang pamilyang dumaranas ng pagkakawatak-watak sa ano pa mang kadahilanan, dalangin namin ang inyong banal na presensya. Turuan ninyo silang magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa amin. At higit sa lahat, balutin ninyo ang bawat tahanan ng inyong wagas na pag-ibig. Ang bigkis na nagbubuklod sa lahat ng aspeto ng buhay pamilya upang sila ay maging ganap at matatag. Naway ang mga tahanan ay maging salamin ng inyong kaharian, puno ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang kaligtasan at spiritual na paglago ng bawat pamilya sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang gabing ito po ay isang gabi ng papuri, pagsamba, panalangin at pasasalamat. Gabi ng pasasalamat para sa ating Panginoon na kailanman ay hindi nagkulang. Siya ay laging handa at siya ay laging kasama natin sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga po, sa gabing ito, samahan niyo ako na manalangin, tumingala at magpasalamat sa lahat-lahat ng magagandang bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at sa Kanyang walang hanggang pagmamahal sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa bawat biyayang aming natanggap. Mga biyayang minsan ay tahimik, minsan ay hindi inaasahan, ngunit palaging sapat. Salamat sa lakas sa gitna ng mga pagsubok, sa pag-asa sa mga panahong kami pinanghihinaan, at sa pag-ibig na patuloy mong ibinubuhos sa amin sa pamamagitan ng pamilya, kaibigan, at ang komunidad ng online prayer ministry na ipinagkaloob mo sa amin ng buong pagtitiwala. Salamat po, Ama, sa bawat miyembro ng OPM, sa mga itinalaga mo na manguna at mga laga sa iyong ministeryo. Patuloy na kami ay gabayan ng iyong banal na espiritu, bigyan ng kalakasan at mas malalim na pananampalataya. Dalangin po namin, O Ama, na ang OPM ay manatiling nakaayon sa iyong kalooban at sa mas marami pa pong kaluluwa ang maabot ng iyong ebanghelyo. Bigyan mo po kaming lahat ng pusong dalisay, malawak na pangunawa at walang hanggang pagmamahalan sa bawat isa. Sa nagdaang taon ng 2025, naranasan namin ang iyong katapatan, Panginoon, sa mga panalangin na sinagot mo, sa mga luha na pinunasan mo, at
at sa mga puso na iyong pinagbago. Habang kami tumatawid sa panibagong kabanata ng taong 2026, dala namin ang pusong nagpapasalamat at pananampalatayang mas pinatatag mo. Pinanghahawakan namin ang pangakong ito na anuman ang aming harapin, hindi kami nag-iisa. Na anuman ang hamon, hindi kami matatalo, sapagkat ikaw ang Diyos na sumasa amin. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming sandigan, noon, ngayon at magpakailanman. Kaya't sa pagsalubong namin sa taong 2026, ang aming awit ay pasasalamat, ang aming panalangin ay pagtitiwala, at ang aming lakad ay pananampalataya. Wala po kaming maiaalay sa iyo, Panginoon, kundi ang aming sarili, ang aming puso, at ang aming buong kaluluwa. Tanggapin mo nawa, Panginoon, ang tanging alay namin sa iyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Hesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng may papagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong niluko. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng may papagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa